Today we'll be cooking the simplest way of eating pasta. They called it pasta fredda or pasta fresca. This is a pasta fredda. Ibig sabihin po na cold po siya, na hindi yung mainit yung sauce niya. So fresca in the sense na fresh po. Kasi fresh po ang gagamitin natin na tomatoes at saka yung mozzarella. So, pwede na natin ilagay ang ating 500 grams na pasta. Ang ginagamit ko po ay yung farfalle, yung butterfly. You can use pasta whatever form na gusto niyo, no? Pero sa akin ito yung available ngayon, so ito yung gagamitin ko, yung farfalle. Okay, so ilalagay na po natin. Ang cooking time po nito is al dente po, 11 minutes. Pero yung cooking time talaga niya na regular cooking is 13 minutes. So, ang gagamitin natin is yung 11 minutes. Okay, so ilalagay na po natin. So, before ko po nilagay yan, hindi ko lang naipakita sa inyo, naglagay na po ako ng salt doon sa tubig natin na kumulo. Yan. So, timer na natin ito ng 11 minutes. Okay. See you later po. Lalagay na po tayo ng olive oil. Kung may olive oil kayo, much better ha. Ito talaga ang suitable oil para dito. Okay? O abundant oil po. Para hindi po siya nagdidikit-dikit, kaya kailangan talaga siya may oil. Tapos talagang isa siya sa ingredients. Isa sa ingredients talaga ang olive oil para dito sa ating pasta fresca. So, let it cool for another 10 to 20 minutes. Kasi kailangan talaga malamig ito. Tapos, after magawa na natin to, sa fridge lang natin ilalagay din before kakainin. Then, yung gagamitin nating basil leaves is galing talaga sa garden natin. So, it's really very, very fresh. Our pasta. It's already cooked. Then we have our mozzarella and also already washed our cherry tomatoes and our basil leaves galing talaga sa ating tanim. And we also have our olive oil. Okay, so we will start now cutting on our ingredients. So I decided to cook this type of pasta, fredda, cold pasta, dahil po dadalhin namin sa beach. So masarap ito doon dahil medyo mainit ang panahon. So, mas masarap ang kumain ng medyo malalamig na mga pagkain. So, gawin din ninyo ito sa inyo. Kung may mga party-party kayo, masarap ito. Either in the beach or sa loob ng bahay. Pwede ito during summer. Talagang sa tag-init ito ang masarap kainin. These are all our ingredients for our pasta fresca. Mozzarella, cherry tomatoes, pasta already cooked, and olive oil, then a little bit of salt. Samahan niyo ako guys. It's very easy and simple. We've almost done. First, kakat ko po ang ating mozzarella.
very big. Cubes like this lang, ha? Ito yung one of my favorite po guys na pasta. Maliban sa madali itong gawin, masarap talaga to dahil presko talaga ang lahat. Lahat na gagamitin natin. Ito na po yun, lahat. Now, let's cut our tomatoes. Since malalaki ito, I cut it into 4. Like this. Maganda kasing, hindi natin lakihan, hindi natin liitan ng cut dahil salad ito siya para madali po itong damputin ng, ng fork. Into 4 lang kung ganito kalaki. Ganito lang. Mas prefer ko rin kasi mag-cut ng ganito. Mas madali ako. Kaysa cut ko siya sa chopping board. Mas gusto ko rin ganito guys. Mas madali ako. Ito dahil super laki po, I cut into 4 like this. Then cut ko siya sa gitna. So kayo na po ang mag-estimate po. Depende sa laki po ng ating kamatis, okay? So, pwede rin ganitong cut gusto niya. Basta malaki na talaga siya, ha? Kaya na lang po ang mag-adjust kung anong laki ng cut niya. Pero, wag masyadong pino dahil para madali siyang sundutin ng ating fork pagkakain na po. Sa ganito nga cutting, mas madali ako pag diretsong ganito, hindi daan sa chopping board. Okay. So, our cherry tomato is also ready na po. Let's also prepare our basil leaves. This is already washed. Be sure to wash before cutting. Ang bango nito. Tingnan nyo, pinutol ko itong ganito sa doon sa paso dahil para matrim ko din kasi masyadong masyadong tumaas na yung mga twigs niya. Kaya I cut it like this. Talagang tinanggal ko, pinutol ko. Okay. So, cut lang din natin ng ganito. Huwag din masyadong pino kasi masarap naman tong basil leaves. Sarap yung kainin. Okay. Okay po. Ayan lang. So, ilagay natin ito on top sa ating tomato.
Okay? Ihalo na po natin ang ating mga ingredients. Pero before ko ihalo po ang aking cherry tomato at saka basil leaves, naglalagay po ako ng asin dito. Tapos ito pa lang, nilagyan ko na rin ng olive oil. Dito pa lang. Halo lang ng ihalo. Kasi masyadong matamis tong ano natin ha, itong ating cherry tomatoes. Masarap po to. Then let's add our mozzarella. Haluin lang natin ng haluin. Tinikman ko yung tomatoes natin. Okay na po yung kanyang alat. Hindi masyadong maalat. Tama yung asin na nilagay natin. So, ayan na. Ilagay na po natin sa ating bowl. Isama na po natin lahat. Since maliit po ito, itong lalagyan natin, kaya lipat ko po dito sa ito. Okay, unti-unti na i-add ko na lang yung iba mamaya. Tapos, i-add na po natin ang ating pinaghalong cherry tomatoes at saka mozzarella. So, kami po itong gawin sa inyo, guys. 100% po talaga masarap siya at napakasimple. Para lang siyang salad. Pasta salad. Okay. So, i-add na natin yung the rest of the pasta. Ang dami kong ginawa. Kasi, pamilya po kami ngayong mag-picnic. Nagdagdag po kasi ako ng pasta. Yung first kong ginawa is only 500 grams. Pero nakita ko medyo alanganin. Kaya dinagdagan po ng 200 grams. Okay. Ayan na po. Ready na po ang ating pasta fresca. O fresh pasta, cold pasta, tatawagin.